Magandang araw po sa inyong lahat. Ang Pilipinas ngayong 2023 ay patuloy na hinaharap ang mga hamon at oportunidad sa kalagayan ng ekonomiya. Ang ating bansa ay mayaman sa mga likas na yaman, may masisipag na mamamayan at malalim na kultura. Napakaraming pagbabago at pagsubok ang ating kinakaharap sa kasalukuyang panahon. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng COVID-19, atin pa rin naintindihan ang importansya ng pagsusumikap at pagkakaisa upang mapabuti ang kalagayan ng ating ekonomiya. Katulad na lamang ng balitang ang ADB, ibinaba ang pagtaya sa paglago ng ekonomiya ng bansa sa huling bahagi ng 2023. Pinapanatili ng ADB sa 6.2% ang forecast nito sa inflation ng bansa ngayong 2023 dahil sa presyo ng mga bilihin. Gaya ng pagkain, bilang major rice importer ang Pilipinas, tinatayang magiging malaki ang epekto ng export ban ng mga rice producing countries gaya ng India upang masiguro ang food security dulot ng pagbago-bagong panahon gaya ng El Nino. Nararanasan natin ang epekto ng kawalan ng trabaho, mataas na presyo ng mga bilihin, at iba't ibang suliranin sa sektor ng agrikultura. Dapat nating isipin na ang Pilipinas ay mayaman sa mga likas na yaman. Isa sa mga hakbang na maaari nating gawin ay ang suportahan ang sektor ng agrikultura at industrialisasyon. Maaari itong magdulot ng mas maraming trabaho, pumipigil sa pag-import ng mga mahalagang kalakal at nagpapalakas sa ating ekonomiya. Dagdag pa, dapat natin pagtuunan ng pansin ang edukasyon at pagsasanay upang mas mapalakas ang kakayahan ng ating mga kababayan na magbigay kontribusyon sa pag-unlad ng bansa. Talaga ring itaguyod ang malasakit sa bawat isa. Sa ating pagtutulungan, mas magagampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mamamayan. Ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain at kagamitan ay kailangan nating solusyonan. Kailangan natin itong solusyonan ng may malasakit at pamamaraang epektibo. Narito ang mga ilang paraan upang masolusyonan ang mga isyong ito. Una, pagsuporta sa lokal na agrikultura. Pangalawa, edukasyon ukol sa wastong pamamahala ng yaman. Pangatlo, pamimili ng matalinong consumer. Pang-apat, implementasyon ng price controls at pinakahuli ang pagsuporta sa produktibidad ng agrikultura. Hindi natin dapat kalimutan ang prinsipyong bayanihan. Ito'y naging makabuluhan ng panahon ng krisis at dapat natin itong isabuhay sa pang-araw-araw.